Mga ka-daily, ang ating isipan ay parang isang hardin. Kung hindi mo ito tataniman ng mga bulaklak ng pag-asa, kusa itong tutubuan ng mga damo ng pag-aalinlangan at takot. Sa video na ito hihimayin natin ang 10 natatanging aral na babago sa takbo ng inyong buhay at magbibigay ng bagong liwanag sa inyong pananaw bilang mga Pilipinong nangangarap umasenso. Huwag kayong kukurap at siguraduhing panoorin ang bawat segundo dahil sa pinakahuling bahagi ng ating talakayan, ibabahagi ko ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi sa inyong tunay na tagumpay. Sama-sama nating punuin ang inyong isipan ng purong positibo. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral na mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1, ang mental quarantine. Isipin mo na ang iyong isipan ay parang isang napakagandang tahanan na puno ng mahahalagang kagamitan at alaala na ayaw mong madungisan ng kahit anong dumi. Sa panahon natin ngayon na punong-puno ng ingay mula sa social media at mga negatibong balita sa paligid, napakahalaga na matutunan nating maglagay ng sariling quarantine sa loob ng ating utak para hindi tayo basta-basta maapektuhan ng mga bagay na wala namang maitutulong sa ating pag-unlad. Ang mental quarantine ay ang sining ng pagpili kung sino at ano ang papayagan mong pumasok sa iyong inner circle. Dahil ang bawat impormasyon na tinatanggap mo ay nag-iiwan ng tatak sa iyong emosyon at pananaw sa buhay. Kapag hinayaan mong pumasok ang lahat ng tsismis, inggitan at galit ng ibang tao, para mo na ring hinayaan ang mga estranghero na magkalat ng basura sa loob ng iyong sariling bahay nang wala kang ginagawa. Kaya naman bilang mga ka-daily, kailangang maging strikta tayo sa pagbabantay sa ating pintuan dahil ang kapayapaan ng loob ay hindi basta-basta dumarating, kundi ito ay pinoprotektahan at pinipili sa gitna ng magulong mundo. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang kanilang nararamdamang pagod at stress ay hindi nanggagaling sa trabaho, kundi sa dami ng mga toxic na impormasyon na kanilang kinukonsumo bawat minuto mula sa kanilang mga screen. Kapag binuksan mo ang iyong cellphone sa umaga at bumungad sa iyo ang mga post na nagpapakita ng galit, o kaya naman ay mga balitang puro negativity, automatikong pinoprogram mo ang iyong buong araw sa isang negatibong vibration. Ang pag-audit sa iyong paligid ay hindi nangangahulugan na nagiging snob ka na o wala ka ng pakialam sa mundo, kundi ito ay isang paraan ng pagpapakita ng self-love at pagpapahalaga sa iyong mental health. Kailangan mong kilalanin ang mga tinatawag nating energy vampires o yung mga tao at sitwasyon na humihigop ng iyong positibong lakas nang wala kang nakukuhang kapalit na inspirasyon o aral. Sa pamamagitan ng paglalagay ng hangganan, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na makahinga at makita ang mas magagandang aspeto ng buhay na madalas nating makaligtaan dahil nakatutok tayo sa mga negatibong kaganapan sa paligid. Isang mabisang paraan para mapanatili ang kalinisan ng iyong isipan ay ang paggamit ng 5-minute rule sa bawat problemang darating sa iyong harapan sa araw-araw na pamumuhay. Kung ang isang bagay o situation ay hindi naman magiging mahalaga o hindi na magbibigay ng epekto sa iyong buhay pagkalipas ng 5 years, huwag kang mag-aksaya ng higit sa 5 minutes para isipin ito, ikagalit o ikalungkot ng sobra-sobra. Marami sa atin ang nagugugol ng buong maghapon sa pagrereklamo tungkol sa traffic, sa mga katrabahong hindi natin kasundo, o sa mga comment na nababasa natin sa internet na wala naman talagang kinalaman sa ating tagumpay. Sa halip na ibuhos ang iyong mahalagang oras sa mga bagay na lumilipas lang, gamitin mo ang iyong mental energy para sa pagbuo ng mga plano na makakatulong sa iyong pamilya at sa iyong personal na growth. Tandaan ninyo mga ka-daily na ang oras ay ginto
Pero ang iyong mental energy ay mas higit pa sa ginto dahil ito ang nagpapatakbo sa iyong kakayahang maging produktibo at masaya sa kabila ng anumang pagsubok. Mayroon ding tinatawag na selective ignorance kung saan pinipili mo na huwag malaman ang mga bagay na alam mong makakasira lang ng iyong momentum at focus sa buhay. Hindi ibig sabihin nito na nagiging mangmang ka sa mga nangyayari, kundi nagiging matalino ka lang sa pagpapasya kung anong impormasyon ang worth it sa iyong atensyon. Ang pagpuno sa isipan ng mga positibo ay nagsisimula sa pagtanggal ng mga distractions na walang ibang dulot kundi ang magtanim ng pagdududa sa iyong sariling kakayahan at potensyal. Kapag hindi ka na nakikisali sa mga walang kwentang usapan o hindi ka na nakikipagtalo sa mga taong sarado ang isipan, mas nagkakaroon ka ng space para sa mga bagong ideya at mga oportunidad na dumarating sa iyong buhay. Isipin mo na ang iyong isip ay isang storage space na may limitation. Kaya kung pupunuin mo ito ng mga walang saysay na files, wala nang matitirang lugar para sa mga mahahalagang memories at kaalaman na kailangan mo para sa iyong kinabukasan. Sa huli, ang mental quarantine ay tungkol sa paggawa ng isang exclusive subdivision sa loob ng iyong isipan, kung saan ikaw ang tanging gatekeeper at ikaw ang nagtatakda ng mga rules kung sino ang pwedeng pumasok. Huwag kang makaramdam ng guilt kung kailangan mong mag-unfollow ng mga tao, lumayo sa mga kaibigang puro negativity ang dala, o mag-delete ng mga apps na nagpaparamdam sa iyo na hindi ka sapat. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag hindi mo na hinahayaan ang opinyon ng ibang tao na magdikta ng iyong mood at ng iyong mga desisyon sa buhay. Kapag maayos at positibo ang iyong mental environment, mas madali mong makikita ang mga solusyon sa iyong mga problema at mas magiging malinaw ang iyong direksyon patungo sa tagumpay. Kaya mga ka-daily, simulan na nating linisin ang ating isipan at panatilihin ang isang positibong mindset dahil ito ang pinakamabisang sandata natin para harapin ang anumang hamon na ibabato ng mundo sa atin bawat araw. Aral number 2. Radical Responsibility. Maraming tao sa mundo ang sanay na ituro ang kanilang mga daliri sa ibang tao, sa gobyerno, o sa kanilang kinalakihang hirap tuwing may hindi magandang nangyayari sa kanilang buhay. Pero mga ka-daily, ang tunay na simula ng pagbabago ay ang pagtanggap na ikaw at ikaw lang ang may hawak ng manibela ng iyong tadhana anuman ang sitwasyong kinalalagyan mo ngayon. Ang radical responsibility ay hindi tungkol sa pagsisisi sa iyong sarili, kundi tungkol sa pag-angkin ng kapangyarihan na kontrolin ang iyong reaksyon sa lahat ng bagay na ibinabato sa iyo ng mundo. Hindi mo man pili kung saan ka ipinanganak o kung anong mga pagsubok ang dumating sa pamilya mo, pero ikaw ang may buong kontrol kung paano mo haharapin ang mga ito at kung ano ang gagawin mo para makabangon. Kapag itinigil mo ang pag-arte bilang biktima ng pagkakataon, doon mo lang mararamdaman ang tunay na lakas na baguhin ang daloy ng iyong kwento dahil hindi ka na nakadepende sa swerte o sa tulong ng ibang tao. Isipin mo na ang buhay ay parang isang laro ng baraha kung saan hindi mo kontrolado ang mga barahang ibinibigay sa iyo. Pero nasa sayo kung paano mo ito lalaruin para manalo. Ang problema sa maraming kababayan natin ay masyado tayong nakatutok sa reklamo na bakit ang liliit ng baraha natin habang ang iba ay laging magaganda ang nakukuha. Ang positibong isipan ay nagsisimula sa paglipat ng iyong atensyon mula sa mga bagay na wala kang kontrol patungo sa mga bagay na kaya mong baguhin ngayon din mismo. Sa halip na itanong mo kung bakit ito nangyayari sa iyo, subukan mong itanong kung ano ang pwede mong gawin para maging mas mabuti ang sitwasyon sa kabila ng hirap. Ang paglilipat ng iyong locus of control mula sa labas patungo sa loob ng iyong sarili ay ang pinakamalaking sikreto ng mga matatagumpay na tao dahil hindi nila hinahayaang ang ulan o ang init ng araw ang magdikta kung magtatrabaho ba sila o hindi. Ang pag-amin sa sariling mga pagkakamali ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamalinaw na ebidensya na ikaw ay isang taong may mataas na antas ng maturity at karunungan.
Maraming ka-daily ang natatakot aminin na nagkamali sila sa paghawak ng pera o sa pagpili ng mga desisyon sa buhay. Kaya mas pinipili nilang manisi ng iba para hindi sila magmukhang talunan. Pero ang totoo, hanggat hindi mo inaako ang iyong mga maling desisyon, hinding-hindi mo rin makukuha ang leksyon na kailangan mo para hindi na ito maulit pa sa susunod. Ang ownership ng iyong mga mistakes ay ang unang hakbang para maging arkitekto ka ng iyong sariling tagumpay dahil ikaw na ngayon ang may kakayahang ayusin ang pundasyon na nasira. Huwag mong ikahiya ang iyong mga peklat at pagkatalo dahil ang mga iyon ang magsisilbing mapa mo patungo sa mas matalinong bersyon ng iyong sarili na handang lumaban sa mas malalaking hamon. Kailangan nating maintindihan na ang bawat desisyong ginagawa natin araw-araw, maliit man o malaki, ay may katumbas na resulta na tayo rin ang magpapasan sa huli. Mula sa paggising ng maaga hanggang sa pagpili kung anong klaseng pagkain ang ilalagay mo sa iyong katawan, lahat yan ay bahagi ng iyong responsibilidad sa iyong sariling kinabukasan. Hindi darating ang yaman o ang masayang pamilya kung palagi kang naghihintay ng ayuda o ng himala nang wala kang ginagawang konkretong aksyon para pagtrabahuhan ito. Ang pagiging responsable ay nangangahulugan din ng paghahanda sa mga hindi inaasahang pangyayari para kapag dumating ang bagyo ay hindi ka basta-basta matatangay ng agos. Ang mga ka-daily na may ganitong mindset ay hindi natatakot sa hirap dahil alam nila na ang kanilang pagsisikap at disiplina ang siyang magliligtas sa kanila sa anumang krisis na darating sa bansang ito. Sa huli, tandaan mo na ikaw ang bida sa sarili mong pelikula at ikaw din ang direktor na nagpapasya kung anong klaseng ending ang gusto mong makita ng mundo. Huwag mong ibigay ang panulat sa ibang tao para sila ang magsulat ng dulo ng iyong kwento dahil baka hindi mo magustuhan ang kalalabasan nito kapag hinayaan mo silang magdesisyon para sa iyo. Ang pagpuno sa isipan ng positibo ay ang pagtanggap na kahit gaano pa kadilim ang iyong nakaraan, mayroon kang kapangyarihan na gawing maliwanag ang iyong hinaharap simula sa araw na ito. Ang radical responsibility ay ang tulay mula sa pangangarap lang patungo sa aktwal na pag-abot ng iyong mga mithiin sa buhay sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Kaya mga ka-daily, itigil na ang paninisi at simulan na ang pagkilos dahil ang iyong tagumpay ay hindi nakasalalay sa kapalaran kundi sa mga kamay mong handang magtrabaho at isipang handang matuto. Aral number 3. Micro wins ang sikolohiya ng patak-patak. Marami sa atin ang masyadong nakapokus sa dulo ng bundok kaya hindi na natin napapansin ang bawat hakbang na ginagawa natin paakyat. Ang akala ng karamihan, ang tagumpay ay isang malaking sabog o isang biglaang pangyayari na magbabago sa buhay mo sa loob lang ng isang gabi. Pero ang totoo ay gawa ito sa maliliit at tila walang kwentang positibong desisyon na ginagawa mo araw-araw. Ang sikolohiya ng patak-patak ay nagtuturo sa atin na ang bawat maliit na panalo ay nag-iiwan ng dopamine sa ating utak na nagbibigay sa atin ng lakas para ituloy ang laban kahit mahirap. Kapag natutunan mong pahalagahan ang mga micro-wins, hindi ka na madaling mawawalan ng pag-asa dahil alam mo na ang bawat ginagawa mo ay may ambag sa mas malaking layunin mo sa buhay. Kaya, mga ka-daily, huwag mong maliitin ang pag-iipon ng barya o ang pagbabasa ng kahit isang page ng libro dahil ang mga ito ang pundasyon ng iyong magiging malaking tagumpay sa hinaharap. Ang pananalo sa iyong buong araw ay nagsisimula sa unang 10 minutes pagkagising mo sa umaga, particular na sa simpleng pag-aayos ng iyong higaan. Maaaring isipin mo na wala namang kinalaman ang pagtiklop ng kumot sa pagyaman o sa pag-abot ng pangarap, pero ito ang iyong unang check sa listahan ng mga tagumpay mo para sa araw na ito. Ang pag-ayos ng higaan ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng disiplina at kaayusan na dadalhin mo hanggang sa pagpasok mo sa trabaho o sa pagpapatakbo ng iyong negosyo. Ito ay isang maliit na patunay sa iyong sarili na kaya mong kontrolin ang iyong kapaligiran at kaya mong tapusin ang isang gawain ng maayos bago ka humarap sa mas
mas malalaking hamon. Kapag nakasanayan mo na ang ganitong maliliit na panalo, mas nagiging kumpiyansa ka na harapin ang mga komplikadong problema dahil alam mo sa loob mo na ikaw ay isang taong finisher o tumatapos sa sinimulan. Huwag mong pilitin na magbago ng 100% sa loob lang ng isang linggo dahil ang biglaang pagbabago ay madalas na humahantong sa pagkapagod o burnout. Ang kailangan mo lang gawin ay maging 1% na mas mabuti kaysa sa kung sino ka kahapon. Dahil ang maliit na porsyentong ito ay mag-iipon-ipon sa loob ng 365 araw. Ang compounding positivity ay parang pag-iipon sa bangko kung saan ang bawat positibong kaisipan at aksyon ay nagbubunga ng interes na lalong nagpapalago sa iyong pagkatao. Isipin mo na lang na kung araw-araw ay may natututunan kang isang bagong bagay, paglipas ng isang taon ay napakalayo na ng narating ng iyong kaalaman kumpara sa mga taong naghihintay lang ng himala. Ang sikreto ng mga matatagumpay na tao ay hindi ang paggawa ng dambuhalang hakbang, kundi ang hindi paghinto sa paggawa ng maliliit na positibong bagay kahit walang nakakakita sa kanila. Dapat din nating matutunan na i-celebrate ang bawat natapos na task kahit gaano pa ito kaliit o kadali sa paningin ng ibang tao. Sa ating kultura, madalas nating hinihintay ang graduation, ang promotion, or ang pagkapanalo sa loto bago tayo maging masaya. Pero nakakalimutan natin na ang bawat step ay part ng proseso. Ang pagdiriwang sa iyong mga micro-wins ay nagbibigay ng signal sa iyong isipan na ikaw ay umuusad at hindi ka nasta-stuck sa isang lugar lang. Kung nakatapos ka ng isang mahirap na report o kaya naman ay nakapag-ehersisyo ka ng 15 minutes ngayong araw, bigyan mo ang sarili mo ng tapik sa balikat at sabihing magaling ka. Ang pagiging positibo ay hindi lang tungkol sa pagngiti, kundi tungkol sa pagkilala na bawat maliit na pawis at pagod mo ay may kabuluhan at hindi ito nasasayang kahit hindi pa ito agad nagbubunga ng pera. Sa huli, tandaan ninyo mga ka-daily na ang consistency ay laging mas mahalaga kaysa sa intensity dahil ang tuloy-tuloy na patak ng tubig ay kayang butasin ang matigas na bato paglipas ng panahon. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling agad. Kailangan mo lang maging pinaka-consistent sa paggawa ng tama at pagpuno sa iyong isipan ng mga positibong plano. Ang mga micro-wins na ito ang magsisilbing protection mo kapag dumating ang mga araw na pakiramdam mo ay bigo ka dahil meron kang listahan ng mga maliliit na tagumpay na nagpapatunay na may kakayahan ka. Ang bawat positibong patak sa iyong isipan ay dahan-dahang papatay sa mga negatibong paniniwala na itinanim ng ibang tao sa iyo noong bata ka pa. Kaya simulan mo na sa pinakamaliit na bagay na kaya mong gawin ngayon at tiyak na pagdating ng panahon, magugulat ka na lang sa laki ng pagbabagong naidulot nito sa iyong buong buhay. Aral number 4. Intentional gratitude. Hindi lang ito salamat. Marami sa atin ang nag-iisip na ang pasasalamat ay ginagawa lang kapag may magandang nangyari, tulad ng pagkapanalo sa raffle o pagkakaroon ng bonus sa trabaho. Pero ang intentional gratitude ay isang sining ng paghahanap ng mabuti sa gitna ng hirap at pagkilala sa mga biyayang narito na bago pa dumating ang mga bago. Isipin mo na ang pasasalamat ay parang isang muscle o kalamnan na kailangan mong i-exercise araw-araw para maging malakas ang iyong resistensya laban sa depression at lungkot. Kapag sinanay mo ang iyong mga mata na tumingin sa kung ano ang meron ka imbes na sa kung ano ang kulang, binabago mo ang chemistry ng iyong utak patungo sa mas masayang disposition. Kaya mga ka-daily, ang pagpuno sa isipan ng positibo ay hindi lang pag-iwas sa masama kundi ang aktibong paghahanap ng dahilan para maging masaya kahit sa pinakasimpleng bagay na nakapaligid sa iyo. Ang tinatawag nating gratitude lens ay ang kakayahan na baguhin ang iyong perspektibo base sa kung ano ang pinipili mong bigyan ng pansin sa bawat sandali. Sa ating pang-araw-araw na buhay, napakadaling makita ang butas sa damit o ang dumi sa sahig.
Pero nakakalimutan nating may damit tayong naisuot at may bahay tayong tinitirhan. Kung puro mali ang iyong hinahanap sa iyong asawa, sa iyong mga anak, o sa iyong trabaho, hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan dahil laging may kulang sa paningin mo. Ang seryosong paglilista ng iyong mga assets o yung mga bagay na meron ka ngayon na dati ay pinapangarap mo lang ay isang mabisang paraan para ma-realize mo kung gaano ka nakalayo sa pinagsimulan mo. Isipin mo nung nagsisimula ka pa lang kahit ang maliit na sweldo mo ngayon ay tila isang malaking pangarap noon, kaya huwag mong kalimutang maging masaya para sa iyong kasalukuyang bersyon. Isang kakaibang aspeto ng positibong isipan ay ang kakayahang magpasalamat kahit sa mga mabibigat na pagsubok at sa mga taong naging toxic sa iyong buhay. Maaaring mahirap itong tanggapin sa simula, pero ang mga paghihirap na iyon ang nagturo sa iyo kung paano maging matatag at kung paano magtakda ng boundaries para sa iyong sarili. Pasalamatan mo ang mga taong nang iwan sa iyo dahil itinuro nila sa iyo na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa nang wala ang tulong nila. Ang bawat sugat at sakit na naranasan mo ay nagbigay sa iyo ng karunungan na hindi mo makukuha sa anumang libro o paaralan sa buong mundo. Kapag natutunan mong tingnan ang bawat negatibong karanasan bilang isang training ground, hindi ka na magiging biktima ng iyong nakaraan, kundi magiging master ka na ng iyong emotion. Huwag mong limitahan ang pasasalamat sa loob ng iyong isipan lamang. Kailangan mo itong bigkasin at ipadama sa mga taong nakapaligid sa iyo habang may pagkakataon pa. Ang verbalizing appreciation ay may dalang milagro dahil kapag nagpapasalamat ka sa ibang tao, hindi lang sila ang sumasaya kundi pati ang iyong sariling puso ay nagkakaroon ng gaan. Sabihin mo sa iyong mga magulang, sa iyong kaibigan, o kahit sa messenger na nagdala ng iyong order kung gaano mo na-appreciate ang serbisyo nila. Ang ganitong maliliit na aksyon ay lumilikha ng isang positibong kapaligiran na babalik din sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan sa hinaharap. Tandaan ninyo mga ka-daily na ang mundo ay parang isang echo chamber kung saan kung ano ang ibinibigay mong enerhiya ay iyon din ang babalik sa iyo ng mas malakas. Sa huli, ang pasasalamat ay ang tulay mula sa scarcity mindset o yung pakiramdam na laging kulang patungo sa abundance mindset o yung paniniwala na laging sapat ang ibinibigay ng Diyos. Kapag kontento ka at masaya sa kung anong mayroon ka, mas madaling dumarating ang mga bagong biyaya dahil handa ka ng hawakan ng mga ito ng may pag-iingat at respeto. Ang isang isipang puno ng pasasalamat ay hindi madaling madala ng inggit kapag nakikita ang tagumpay ng iba sa social media dahil alam mong may sarili kang timeline at sarili kang mga pagpapala. Ang pagpuno sa isipan ng mga positibo sa pamamagitan ng gratitude ay ang pinakamabilis na paraan para maramdaman mong ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo kahit wala ka pang milyon sa bangko. Kaya, mga ka-daily, simulan ang bawat umaga sa pagbibilang ng iyong mga blessing imbes na ang iyong mga problema at panoorin mo kung paano magbabago ang kulay ng iyong mundo. Aral number 5. Intentional gratitude. Hindi lang ito salamat. Marami sa atin ang nag-iisip na ang pasasalamat ay ginagawa lang kapag may magandang nangyari, tulad ng pagkapanalo sa raffle o pagkakaroon ng bonus sa trabaho. Pero ang intentional gratitude ay isang sining ng paghahanap ng mabuti sa gitna ng hirap at pagkilala sa mga biyayang narito na bago pa dumating ang mga bago. Isipin mo na ang pasasalamat ay parang isang muscle o kalamnan na kailangan mong i-exercise araw-araw para maging malakas ang iyong resistensya laban sa depression at lungkot. Kapag sinanay mo ang iyong mga mata na tumingin sa kung ano ang mayroon ka imbes na sa kung ano ang kulang, binabago mo ang chemistry ng iyong utak patungo sa mas masayang disposition. Kaya mga ka-daily, ang pagpuno sa isipan ng positibo ay hindi lang pag-iwas sa masama kundi ang aktibong paghahanap ng dahilan para maging masaya kahit sa pinakasimpleng bagay na nakapaligid sa iyo. Ang tinatawag nating gratitude lens ay ang kakayahan na baguhin ang iyong perspektibo base sa kung ano ang pinipili mong bigyan ng pansin sa bawat sandali.
Sa ating pang-araw-araw na buhay, napakadaling makita ang butas sa damit o ang dumi sa sahig. Pero nakakalimutan nating may damit tayong naisuot at may bahay tayong tinitirhan. Kung puro mali ang iyong hinahanap sa iyong asawa, sa iyong mga anak o sa iyong trabaho, hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan dahil laging may kulang sa paningin mo. Ang seryosong paglilista ng iyong mga assets o yung mga bagay na meron ka ngayon na dati ay pinapangarap mo lang ay isang mabisang paraan para ma-realize mo kung gaano ka nakalayo sa pinagsimulan mo. Isipin mo noong nagsisimula ka pa lang, kahit ang maliit na sweldo mo ngayon ay tila isang malaking pangarap noon, kaya huwag mong kalimutang maging masaya para sa iyong kasalukuyang bersyon. Isang kakaibang aspeto ng positibong isipan ay ang kakayahang magpasalamat kahit sa mga mabibigat na pagsubok at sa mga taong naging toxic sa iyong buhay. Maaaring mahirap itong tanggapin sa simula, pero ang mga paghihirap na iyon ang nagturo sa iyo kung paano maging matatag at kung paano magtakda ng boundaries para sa iyong sarili. Pasalamatan mo ang mga taong nang iwan sa iyo dahil itinuro nila sa iyo na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa nang wala ang tulong nila. Ang bawat sugat at sakit na naranasan mo ay nagbigay sa iyo ng karunungan na hindi mo makukuha sa anumang libro o paaralan sa buong mundo. Kapag natutunan mong tingnan ang bawat negatibong karanasan bilang isang training ground, hindi ka na magiging biktima ng iyong nakaraan, kundi magiging master ka na ng iyong emotion. Huwag mong limitahan ang pasasalamat sa loob ng iyong isipan lamang. Kailangan mo itong bigkasin at ipadama sa mga taong nakapaligid sa iyo habang may pagkakataon pa. Ang verbalizing appreciation ay may dalang milagro dahil kapag nagpapasalamat ka sa ibang tao, hindi lang sila ang sumasaya, kundi pati ang iyong sariling puso ay nagkakaroon ng gaan. Sabihin mo sa iyong mga magulang, sa iyong kaibigan, o kahit sa messenger na nagdala ng iyong order kung gaano mo na-appreciate ang serbisyo nila. Ang ganitong maliliit na aksyon ay lumilikha ng isang positibong kapaligiran na babalik din sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan sa hinaharap. Tandaan ninyo mga ka-daily na ang mundo ay parang isang echo chamber kung saan kung ano ang ibinibigay mong enerhiya ay iyon din ang babalik sa iyo ng mas malakas. Sa huli, ang pasasalamat ay ang tulay mula sa scarcity mindset o yung pakiramdam na laging kulang, patungo sa abundance mindset o yung paniniwala na laging sapat ang ibinibigay ng Diyos. Kapag kontento ka at masaya sa kung anong mayroon ka, mas madaling dumarating ang mga bagong biyaya dahil handa ka ng hawakan ang mga ito ng may pag-iingat at respeto. Ang isang isipang puno ng pasasalamat ay hindi madaling madala ng inggit kapag nakikita ang tagumpay ng iba sa social media dahil alam mong may sarili kang timeline at sarili kang mga pagpapala. Ang pagpuno sa isipan ng mga positibo sa pamamagitan ng gratitude ay ang pinakamabilis na paraan para maramdaman mong ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo kahit wala ka pang milyon sa bangko. Kaya mga ka-daily, simulan ang bawat umaga sa pagbibilang ng iyong mga blessing imbes na ang iyong mga problema at panoorin mo kung paano magbabago ang kulay ng iyong mundo. Aral number 6. Cognitive reframing o ang pagpapalit ng salamin. Marami sa atin ang nag-aakala na ang ating mga problema ang mismong nagpapabigat sa ating buhay. Pero ang totoo ay hindi ang problema ang tunay na kalaban, kundi ang paraan kung paano natin ito tinitingnan. Ang cognitive reframing ay ang sining ng pagpapalit ng iyong mental na salamin para makita ang mga situation sa mas positibo at kapaki-pakinabang na anggulo. Isipin mo na ang iyong pananaw ay parang isang filter sa camera. Kung madilim ang filter mo, kahit gaano pa kaganda ang paligid ay magmumukha itong malungkot at nakakatakot. Kapag binago mo ang iyong kwento at ang mga salitang ginagamit mo para ilarawan ang iyong buhay, binabago mo rin ang iyong nararamdaman at ang iyong nagiging action. Kaya mga ka-daily, napakahalaga na sanayin natin
ang ating mga isipan na maghanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman dahil ang bawat pangyayari ay neutral at ikaw lang ang nagbibigay ng kahulugan dito. Isang makapangyarihang aspeto ng aral na ito ay ang tinatawag na turning scars into stars o ang paggamit ng iyong mga nakaraang sakit bilang iyong pinakamalaking kalakasan. Marahil ay naranasan mong mabigo sa pag-ibig, malugi sa negosyo, o mapahiya sa harap ng maraming tao, at hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin ang pait ng mga karanasang ito. Sa halip na tingnan ang mga sugat na ito bilang tanda ng iyong pagkatalo, bakit hindi mo ito tingnan bilang mga medalya ng iyong katapangan dahil nalampasan mo ang mga ito? Ang iyong mga pinagdaanan ang nagbibigay sa iyo ng kakaibang boses at karanasan na pwedeng maging inspirasyon para sa ibang tao na dumadaan sa parehong hirap ngayon. Ang mga positibong ka-daily ay hindi itinatago ang kanilang mga peklat, kundi ipinapakita nila ito bilang patunay na may kakayahan silang bumangon at magsimulang muli ng mas matatag. Kailangan din nating baguhin ang ating pag-intindi sa salitang rejection o ang pagtanggi ng mundo sa ating mga hinihiling sa buhay. Kapag hindi ka natanggap sa trabahong gusto mo o kapag sinabihan ka ng no ng isang taong mahalaga sa iyo, huwag mo itong ituring na katapusan ng mundo o tanda na wala kang kwenta. Sa mundo ng positibong mindset, ang rejection ay tinatawag nating redirection o ang paggabay sa iyo patungo sa isang mas magandang oportunidad na hindi mo pa nakikita sa ngayon. Isipin mo na ang bawat no na natatanggap mo ay isang hakbang palapit sa tamang yes na nakalaan talaga para sa iyong tagumpay at kaligayahan. Kapag ganito ang iyong pananaw, hindi ka na matatakot na sumubok ng sumubok dahil alam mo na ang bawat pinto na nagsasara ay nagbubukas lamang ng mas malaki at mas magandang bintana para sa iyo. Isa pang napaka-epektibong tool ay ang paggamit ng salitang yet o hindi pa sa bawat pagkakataon na nararamdaman mong bigo ka o mahina ka sa isang bagay. Imbes na sabihing hindi ko kaya ang negosyong ito o hindi ako matalino sa paghawak ng pera, subukan mong sabihing hindi ko pa ito kaya o hindi pa ako ganoon katanim sa ngayon. Ang maliit na salitang ito ay nagbibigay ng pag-asa at puwang para sa iyong pag-unlad dahil itinuturing mong temporaryo lang ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang positibong isipan ay naniniwala na ang kakayahan ay pwedeng pag-aralan at ang galing ay pwedeng makuha sa pamamagitan ng tamang practice at determinasyon. Sa pamamagitan ng pag-refrain ng iyong mga limitasyon, binubuksan mo ang pinto para sa walang hanggang posibilidad na pwedeng mangyari sa iyong buhay basta't hindi ka hihinto sa pagsubok. Sa huli, tandaan ninyo, mga ka-daily, na ang bawat hamon na dumarating sa iyo ay hindi parusa kundi isang training ground para sa mas malaking blessing na darating. Kapag mabigat ang iyong pinagdadaanan, isipin mo na parang nasa gym ka lang kung saan ang bawat mabigat na buhat ay kailangan para lumaki at lumakas ang iyong mga muscles. Ang mga taong may ganitong kaisipan ay hindi madaling sumusuko dahil alam nilang ang bawat pawis at hirap ay may katumbas na bunga sa tamang panahon. Sanayin ang mata na makita ang silver lining o ang gintong aral sa bawat pangyayari, kahit gaano pa ito kapait sa simula. Ang pagpuno sa isipan ng mga positibo ay nagsisimula sa desisyon na maging mas matalino kaysa sa iyong mga emosyon at mas matapang kaysa sa iyong mga takot. Aral number 7. Emotional intelligence o ang pagkontrol sa mainit na ulo. Sa gitna ng siksikan sa trapik, sa init ng panahon, at sa dami ng mga taong nakakasalamuhan nating may iba-ibang ugali, napakadaling magpadaig sa galit at bugso ng damdamin. Ang emotional intelligence ay hindi tungkol sa pagiging manhid o sa pagtatago ng nararamdaman, kundi ito ay ang sining ng pagiging kalmado sa gitna ng anumang kaguluhan na nangyayari sa labas ng iyong sarili. Ang isang positibong isipan ay isipang may sapat na kontrol para hindi maging alipin ng sariling emosyon, lalo na kapag sinusubukan ang iyong pasensya ng mga taong walang disiplina.
Bilang mga ka-daily, kailangan nating maunawaan na ang bawat pagkakataon na pinili nating huwag sumabog sa galit ay isang malaking panalo para sa ating mental health at sa ating relasyon sa ibang tao. Ang tunay na lakas ay wala sa kung gaano kalakas ang boses mo kapag nakikipagtalo ka, kundi nasa kung gaano kakatatag na manatiling maayos ang disposisyon kahit na hinahamon ka ng paligid. Isang mabisang teknik para mapanatili ang iyong kapayapaan ay ang paggamit ng tinatawag nating pause before you react o ang sandaling paghinto bago ka magsalita o gumawa ng action. Kapag may nagsabi sa iyo ng masakit na salita o may gumawa ng bagay na hindi mo nagustuhan, subukan mong huminga ng malalim at magbilang hanggang 10 bago ka sumagot. Ang 10 seconds na katahimikan na ito ay sapat na para bumalik ang iyong lohika at mapigilan ang pagsasalita ng mga bagay na pagsisisihan mo rin sa huli. Maraming pagkakataon na ang isang maling salita na nabitawan sa gitna ng galit ay nakakasira ng pagkakaibigan o ng tiwala na binuo mo ng maraming taon sa iyong pamilya o trabaho. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa iyong reaksyon, pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa mga negatibong enerhiya na pwedeng sumira sa buong daloy ng iyong araw. Kailangan din nating gamitin ang empathy o pag-unawa bilang isang shield o panangga laban sa mga negatibong tao na nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Kapag may taong naging masungit sa iyo sa opisina o kaya ay isang driver na nanggigit-git sa kalsada, isipin mo na baka ang taong iyon ay may pinagdadaanan na napakabigat sa kanyang personal na buhay. Unawain mo na ang galit at kabastusan ng ibang tao ay madalas na refleksyon ng kanilang sariling hirap at kakulangan at wala itong kinalaman sa iyong halaga bilang tao. Kapag ganito ang iyong pananaw, hindi ka na madaling masasaktan o maaapektuhan dahil alam mong hindi ikaw ang problema kundi sila ang may kailangang ayusin sa kanilang sarili. Ang pagpuno sa isipan ng positibo ay ang pagpili na huwag sumabay sa init ng ulo ng iba para hindi ka madamay sa kanilang negatibong vibration. Isa pang mahalagang aspeto ng pagiging matalino sa emosyon ay ang pag-iwas sa pagdedepende ng iyong saya sa opinyon o palakpak ng ibang tao. Maraming ka-daily ang nalulungkot o nawawalan ng gana kapag hindi sila nakakakuha ng likes or validation mula sa social media o sa kanilang mga katrabaho. Ang positibong mindset ay itinuturo sa atin na ang tunay na halaga mo ay nanggagaling sa loob mo at hindi sa kung anong sasabihin ng mundo tungkol sa iyo. Bawasan mo rin ang iyong mga expectations o ang pag-asa na lahat ng tao ay itatrato ka ng tama dahil doon nagmumula ang karamihan ng disappointment sa buhay. Kapag tanggap mo na may mga taong hindi ka magugustuhan kahit ano pang ganda ng gawin mo, mas magiging malaya ka na gawin ang tama para sa iyong sarili at hindi para lang magpasikat. Sa huli, tandaan mo na laging mas mahalaga ang inner peace o ang katahimikan ng iyong loob kaysa sa manalo sa isang walang kwentang pakikipagtalo. Hindi mo kailangang patunayan sa lahat ng pagkakataon na ikaw ang tama, lalo na kung ang kapalit nito ay ang iyong stress at pagtaas ng presyon ng dugo. Ang mga taong may mataas na emotional intelligence ay pinipili ang kanilang mga laban at hindi sila pumapatol sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa kanilang pag-unlad. Ang pagpuno sa isipan ng mga positibo ay nangangahulugan din ng pagpapatawad sa iyong sarili kapag nadadala ka ng emotion at ang mabilis na pagbangon para ayusin ang iyong mood. Kaya mga ka-daily, sanayin ang sarili na maging kalmado, maging mapag-unawa, at laging piliin ang kapayapaan dahil ito ang susi sa isang masayang buhay at maayos na pakikipagkapwa-tao. Aral number 8. Visionary thinking o ang pagtanaw sa bukas. Marami sa atin ang nakakulong sa kung ano lang ang nakikita ng ating mga mata. Sa kasalukuyan, kaya naman madaling mawalan ng pag-asa kapag walang laman ang bulsa o kapag maraming bayarin. Ang visionary thinking ay ang kakayahang makakita ng liwanag at tagumpay sa iyong isipan bago pa man ito mangyari sa realidad ng iyong buhay. Isipin mo na ang iyong isip ay parang isang projector, kung saan ikaw ang pumipili ng pelikulang ipapalabas mo bawat araw.
Kung ang lagi mong iniisip ay kahirapan at kabiguan, iyon din ang magiging takbo ng iyong buhay. Ang mga positibong ka-daily ay hindi hinahayaan na ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ang magdikta ng kanilang limitasyon dahil alam nila na ang lahat ng malalaking gusali at negosyo ay nagsimula muna bilang isang maliit na ideya sa isip ng isang tao. Kailangan mong magkaroon ng malinaw na paningin sa kung ano ang gusto mong marating para magkaroon ka ng sapat na drive na kumilos at magsakripisyo kahit gaano pa kahirap ang simula. Ang paggamit ng visualization o ang pag-iisip ng malinaw sa iyong mga pangarap ay hindi lang basta pangarap ng gising, kundi ito ay isang paraan para i-program ang iyong utak na humanap ng mga oportunidad. Kapag araw-araw mong iniisip ang iyong tagumpay hanggang sa maramdaman mo na ang saya at excitement nito, nagiging mas sensitibo ang iyong isipan sa mga paraan kung paano ito maisa sa katuparan. Ang tinatawag nating acting as if ay ang pagkilos at pag-iisip na parang narating mo na ang iyong mithiin, hindi para magyabang, kundi para masanay ang iyong pagkatao sa level ng disiplina at galing na kailangan sa itaas. Kung gusto mong maging isang matagumpay na negosyante, simulan mo ng kumilos ng may integridad at sipag ng isang boss kahit empleyado ka pa lang sa ngayon. Sa pamamagitan ng ganitong mindset, inihahanda mo ang iyong sarili na hawakan ng maayos ang malalaking responsibilidad kapag ibinigay na ito sa iyo ng tadhana. Dapat din tayong magkaroon ng tinatawag na legacy mindset o ang pag-iisip kung ano ang gusto nating maiwan na pangalan at aral kapag wala na tayo sa mundong ito. Maraming tao ang kontento na sa mabuhay lang para makaraos sa araw-araw, pero ang isang visionary na ka-daily ay nangangarap na makatulong sa mas maraming tao at makapagbigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ang pagpuno sa isipan ng positibo ay nangangahulugan ng pag-angat ng iyong pangarap mula sa pansariling kaginhawaan patungo sa pagiging kapaki-pakinabang sa iyong komunidad at pamilya. Kapag ang layunin mo ay mas malaki kaysa sa iyong sarili, mas nagkakaroon ka ng lakas na bumangon kahit pagod ka na dahil alam mong may mga taong umaasa sa iyong tagumpay. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa pangarap na sapat lang. Mangarap ka ng sobra-sobra dahil ang universo ay punong-puno ng pagkakataon para sa mga taong matapang maghangad. Isang mahalagang katotohanan na dapat nating tanggapin ay ang patience in the process o ang pagtitiyaga habang hinihintay ang bunga ng ating mga itinanim. Isipin mo ang puno ng kawayan na tumutubo muna ng pailalim sa loob ng 5 years para palakasin ang kanyang mga ugat at pagkatapos noon ay bigla itong tataas ng napakabilis sa loob lang ng ilang linggo. Ganito rin ang pagbuo ng isang visionary na buhay. Maraming taon ang kailangan sa paghahanda, pag-aaral at pagtatanim ng mga positibong binhi sa iyong isipan bago mo makita ang bunga nito sa labas. Huwag kang madidismaya kung parang walang nangyayari sa iyong pagsisikap dahil basta tama ang iyong tinatahak na landas, ang resulta ay darating sa tamang panahon. Ang mga taong nagtatagumpay ay ang mga taong may mahabang pasensya at hindi bumibitaw sa kanilang vision kahit na ang paligid ay nagsasabing imposible ang kanilang hinahangad. Sa huli, ang visionary thinking ay tungkol sa pagpili na maging leader ng iyong sariling buhay sa halip na maging sunod-sunuran lang sa agos ng nararamdaman ng karamihan. Ang pagpuno sa isipan ng positibo ay ang sining ng paglikha ng iyong sariling bukas sa pamamagitan ng mga desisyong ginagawa mo ngayong araw na ito. Huwag mong hayaang nakawin ng ibang tao ang iyong mga pangarap sa pamamagitan ng kanilang mga limitadong opinyon o mga negatibong kwento tungkol sa kahirapan. Ang iyong isipan ang iyong pinakamahalagang asset, kaya naman punuin mo ito ng mga plano, ng mga magagandang imahe ng iyong kinabukasan at ng matinding paniniwala na kaya mong baguhin ang iyong status sa buhay. Kaya, mga ka-daily, tumingala ka at tanawin mo ang rurok ng tagumpay na gusto mong marating
dahil ang bawat hakbang mo ngayon ay mahalagang bahagi ng isang napakagandang kwento na ikaw mismo ang bumubuo. Aral number 9. Mental fortitude o ang tibay ng loob. Ang pagiging positibo ay hindi nangangahulugan na wala ka nang nararamdamang takot o kaba sa iyong dibdib, kundi ito ay ang pagpili na magpatuloy pa rin kahit nanginginig ang iyong mga tuhod. Ang mental fortitude ay ang tibay ng loob na harapin ang anumang unos na ibabato ng buhay nang hindi mo hinahayaang mawasak ang iyong pagkatao o ang iyong mga pangarap. Maraming ka-daily ang sumusuko agad kapag nakaranas ng isang pagkakamali o kapag may narinig na hindi magandang komento mula sa ibang tao dahil kulang sila sa mental na stamina. Isipin mo na ang iyong isipan ay parang isang matibay na kuta. Kailangan itong dumaan sa matinding init at pressure para lalong tumibay at hindi basta-basta guguho sa unang pagkakataon na may dumating na problema. Ang tunay na positibong isipan ay yung kayang tumingin sa mata ng kahirapan at sabihing, hindi mo ako matatalo dahil mas matatag ang loob ko kaysa sa anumang pagsubok na ito. Isang mabisang paraan para patibayin ang iyong loob ay ang pagharap sa iyong mga tinatawag na what-ifs o yung mga kinatatakutan mong mangyari sa iyong buhay o sa iyong trabaho. Sa halip na takbuhan ang iyong mga takot, subukan mong upuan ng mga ito at gawan ng isang konkretong plano kung sakali mang mangyari ang pinakamasamang senaryo na iniisip mo. Kapag meron kang plano, ang takot ay napapalitan ng kumpiyansa dahil alam mo sa sarili mo na handa ka at meron kang fallback position anuman ang mangyari sa labas. Ang mga matatagumpay na tao ay hindi yung mga swerte lang kundi sila yung mga taong pinaghandaan ang lahat ng posibleng hadlang, kaya naman hindi sila madaling mataranta kapag nagkaroon ng krisis. Ang pagpuno sa isipan ng positibo ay ang pagbuo ng isang mental na arsenal kung saan handa ka sa bawat laban na kailangan mong harapin sa araw-araw. Dapat din nating matutunan ang sining ng pagiging resilient o yung kakayahang bumangon agad matapos ang bawat pagkadapa o pagkatalo sa buhay. Ang resiliency ay parang isang habit o nakasanayan na kailangan mong linangin sa bawat pagkakataon na nakakaranas ka ng rejection o ng pagkabigo sa iyong mga plano. Huwag mong ituring ang bawat pagkakamali na katapusan ng iyong career o ng iyong pangarap, kundi ituring mo itong isang mabisang lesson na magpapatalas sa iyong diskarte sa susunod na pagkakataon. Ang mga ka-daily na may matibay na loob ay hindi nagtatagal sa pagmumukmok o sa paghahanap ng sisisihin dahil alam nilang ang oras na iginugugol nila sa lungkot ay oras na nawawala para sa kanilang pagbangon. Ang bawat sugat na nakuha mo sa laban ay patunay lang na ikaw ay lumalaban at hindi ka lang basta nanonood sa gilid ng buhay ng ibang tao. Kailangan mo ring matutunan ang tinatawag nating detaching from outcomes o yung paggawa ng iyong best sa lahat ng bagay nang hindi mo hinahayaang ang resulta ang magdikta ng iyong kaligayahan. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo sa iyong negosyo, sa iyong pag-aaral o sa pagpapalaki ng iyong mga anak at pagkatapos ay ipaubaya mo na ang resulta sa tadhana o sa Panginoon. Kapag masyado kang nakadepende sa dulo ng iyong pinaghihirapan, madali kang mawawalan ng loob kapag hindi ito nangyari ayon sa iyong gusto o ayon sa iyong nakatakdang timeline. Ang positibong mindset ay ang paniniwala na basta't ginawa mo ang tama at ang iyong buong makakaya, ang universo na ang bahalang magbigay sa iyo ng kung ano ang nararapat para sa iyo sa tamang panahon. Sa pamamagitan ng pagbitaw sa sobrang pag-aalala sa resulta, mas nagkakaroon ka ng focus sa kasalukuyang ginagawa mo at mas nagiging mahusay ang kalalabasan ng iyong trabaho. Sa huli, tandaan ninyo mga ka-daily na ang bravery o katapangan ay hindi isang regalo na ibinibigay sa iilan lang, kundi ito ay isang desisyon na ginagawa mo bawat umaga pagkagising mo. Ang pagpuno sa isipan ng positibo ay ang araw-araw na pagpili na maniwala sa iyong kakayahan, kahit na ang buong mundo ay nagdududa sa iyo o pinagtatawanan ang iyong mga pangarap.
Ang kumpiyansa sa sarili ay hindi nanggagaling sa hangin, kundi nanggagaling ito sa kompetensya o yung paulit-ulit mong pag-aaral at pagpapahusay sa iyong craft hanggang sa maging master ka na nito. Huwag kang matakot na magmukhang nagsisimula o magmukhang nahihirapan sa simula dahil ang lahat ng magaling ay dumaan sa pagiging beginner na may matibay na loob. Kaya mga ka-daily, panatilihing matatag ang iyong paninindigan at huwag hayaang mabasag ang iyong espiritu dahil ang tagumpay ay para lamang sa mga taong hindi marunong bumitaw sa kanilang pinaniniwalaan. Aral number 10. The ripple effect o ang pagpasa ng liwanag. Ang tunay na rurok ng pagpuno sa isipan ng mga positibo ay hindi nagtatapos sa iyong sarili, kundi sa kung paano mo ito maibabahagi sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang positive mindset ay parang isang apoy. Mas lumalakas at mas nagliliwanag ito kapag ginagamit mo para magbigay ng init at gabay sa iba imbes na itago mo lang sa sarili mong sulok. Bilang mga ka-daily, meron tayong responsibilidad na maging ehemplo ng pag-asa sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, at sa ating komunidad na madalas ay nalulunod sa negatibong balita. Kapag naging maayos ang iyong pananaw, mapapansin mo na unti-unting nagbabago rin ang ugali ng mga taong malapit sa iyo dahil ang positibong enerhiya ay nakakahawa at may kakayahang bumago ng kapaligiran. Huwag kang maging madamot sa iyong mga natutunan, kundi ipakita mo sa mundo na ang isang simpleng Pilipino ay kayang maging inspirasyon sa pamamagitan ng tamang pag-iisip at mabuting gawa. Isang makapangyarihang paraan para simulan ang ripple effect na ito ay ang pag-iwas sa paninira sa kapwa at ang pagsasanay sa tinatawag nating positive gossip o ang pagbabahagi ng magagandang kwento tungkol sa ibang tao. Sa ating kultura, napakadaling sumali sa tsismisan na nagpapababa ng dangal ng iba, pero ang isang positibong ka-daily ay pinipiling itaas ang morale ng kanyang kasamahan kahit wala ang taong iyon sa harap niya. Kapag pinupuri mo ang kasipagan ng iyong katrabaho o ang kabutihan ng iyong kapitbahay, lumilikha ka ng isang chain reaction ng tiwala at respeto sa iyong paligid. Ang pagpuno sa isipan ng positibo ay nangangahulugan din ng pagiging light o liwanag sa madidilim na buhay ng ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng encouragement imbes na pamumuna. Isipin mo na ang bawat mabuting salita na binibitawan mo ay isang binhi na pwedeng tumubo at magbunga ng mas marami pang kabutihan sa hinaharap. Kailangan din nating maintindihan na ang tunay na pag-angat sa buhay ay hindi yung ikaw lang ang nasa itaas habang ang iba ay nakatingin sa iyo mula sa ibaba. Ang mga matatagumpay na tao na may positibong mindset ay yung mga handang humila sa iba pataas at ibahagi ang kanilang mga techniques at diskarte para umunlad din ng kanilang kapwa. Huwag kang matakot na magkaroon ng kompetensya dahil ang mundo ay napakalawak at may sapat na biyaya para sa lahat ng taong handang magtrabaho ng tapat. Ang pagiging mentor o pagiging gabay sa mga mas bata o sa mga nagsisimula pa lang sa negosyo ay isang paraan para mapanatiling buhay ang iyong sariling passion at layunin sa buhay. Tandaan ninyo mga ka-daily, ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa dami ng pera na naipon mo, kundi sa dami ng buhay na nabago mo at napasaya dahil sa iyong impluensya. Imbes na pilitin mong kontrolin o baguhin ang mga tao sa paligid mo na hindi mo gusto ang ugali, subukan mong maging isang buhay na patunay na ang pagiging positibo ay nagbubunga ng mas magandang resulta. Ang impluensya ay mas epektibo kaysa sa utos o sa panenermon dahil ang tao ay mas madaling sumunod kapag nakikita nilang masaya at matagumpay ang taong nagtuturo sa kanila. Kapag nakita ng iyong mga anak o ng iyong mga kaibigan na nananatili kang kalmado at matatag sa gitna ng krisis, kusa silang magtatanong kung paano mo ginagawa iyon at doon magsisimula ang kanilang sariling transformation. Ang pagpuno sa isipan ng positibo ay isang lifestyle na kailangang makita sa iyong kilos, sa iyong pananamit,
at sa kung paano mo tratuhin ang mga taong walang maibibigay na pabor sa iyo. Ang iyong character ang magsisilbing magnet na hihila ng mga tamang tao at tamang oportunidad patungo sa iyong buhay. Sa huli, paligiran mo ang iyong sarili ng isang circle of positivity o mga taong may pangarap na kasing laki ng sa iyo at may pusong handang tumulong sa iba. Ang pagpuno sa isipan ng mga positibo ay nagiging mas madali kapag mayroon kang mga kasamang nagpapaalala sa iyo ng iyong halaga kapag nakakalimutan mo na ito sa gitna ng pagod. Ang sining ng pagpasa ng liwanag ay ang pinakamagandang legacy na maiiwan mo sa buong mundo dahil ang bawat taong natulungan mong maging positibo ay makakatulong din sa iba pang tao sa paligid nila. Ang The Filipino Daily ay hindi lang isang channel kundi isang komunidad ng mga kabayan nating naniniwala na ang pagbabago ng Pilipinas ay nagsisimula sa pagbabago ng isipan ng bawat isa sa atin. Kaya mga ka-daily, huwag nating itigil ang paghahanap ng aral, ang pagpapakumbaba at ang pagmamahal sa ating kapwa dahil sa huli ang pag-ibig at positibong pananaw ang tunay na magliligtas sa ating lahat. Mga ka-daily, ang paglalakbay natin sa 10 aral na ito ay hindi lamang isang simpleng panonood, kundi isang imbitasyon para sa isang mas malalim at mas matatag na bersyon ng inyong pagkatao. Tandaan ninyo na ang inyong isipan ang pinakamakapangyarihang tool na ibinigay sa inyo. Kapag natutunan ninyong kontrolin ang inyong reaksyon, pahalagahan ang maliliit na panalo at magkaroon ng malinaw na pananaw sa bukas, walang anumang unos ang makapagpapabagsak sa inyo. Ang pagiging positibo ay hindi isang destinasyon, kundi isang araw-araw na disiplina na nangangailangan ng tibay ng loob at pagpapakumbaba. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pagiging matatag, ngunit mas magiging makabuluhan ang ating pagsisikap kung ito ay may tamang direksyon at malinis na layunin. Huwag ninyong kalilimutan na ang liwanag na nakuha ninyo ngayon ay mas lalong nagniningning kapag ibinahagi sa iba. Manatiling gutom sa kaalaman, puno ng pasasalamat at laging handang bumangon dahil ang inyong kwento ay nagsisimula pa lamang. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.